Samantala, sa kabila naman po ng mga nagsusulputang mga issue sa ating bansa, tiwala ang Philippine Institute for Development Studies na patuloy na lalago ang ekonomiya ng Pilipinas. Ito ay sa kabila ng mga naranasang kalamidad nitong nakalipas na taon. Yan ang tinutukan ng aming kasama, si George Bandola. Inaasahang mapapanatili ng Pilipinas sa magandang ekonomiya ngayong taon hanggang sa mga susunod ayon sa pinakahuling pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies. Tinapos ng Pilipinas ang 2013 na may gross domestic product na 7%, pangalawa lamang sa Lao PDR na nakapagtala ng 8.0% growth sa lahat ng mga bansa sa Southeast Asia. Naniniwala ang PIDS na may pagpapatuloy ng bansa magandang economic performance sa kabila ng umiiral pa ring krisis o pagbagal ng ekonomiya ng maraming bansa at ang pagpapanibagong lakas ng Amerika. Sa katunayan, ayon sa PIDS, maging ang mga kalamidad na dinanas ng bansa noong nakarang taon ay hindi nakaapekto sa matatag na credit rating upgrades na ipinagkakaloob ng mga international credit rating agencies sa Pilipinas. Bilang tugon sa naging report ng ADB Kamakalawa sa kalagayang pang-ekonomiya ng bansa, nakikita pa rin ng PIDS ang pinaigting na kampanya ng pamahalaan para maiangat panglalo ang ekonomiya. Sa kabila ng mga dinanas na kalamidad, forecast ng PIDS, mamiminti na pa rin ang bansa ang gross national income sa 7% level ngayong taon kumpara sa 7.5% noong nakarang taon. Ang gross domestic product ay mananatili sa konserbatibong 6.6% mula sa 7.2% na pagtatapos sa 2013, habang ang headline inflation ay maaaring umabot ng 4% sa pinakamataas mula sa 3% noong nakarang taon, habang ang palitan ng piso kontra dolyar ay pwedeng maglaro sa 45 pesos bilang pinakamataas. Nilinaw ng PADS na konserbatibo ang mga ganitong forecast, tumaas pa o bumaba dahil sa masigasig na akbang na ginagawa na ngayon ng pamahalaan tulad ng pagpapatayo ng mga mahalagang infrastruktura, pagpapalawak ng kapasidad sa iba't ibang industriya, pagbabalangkas ng mga napapanahong polisiya para mapatatag ang kompetisyon sa pagnenegosyo at pagpaparami ng trabaho. Fiscal performance is quite good. The current administration inherited 3.9% of GDP in 2009. Successive deficit reductions occurred every year, and for 2013, the target was to limit fiscal deficit to 2% of GDP, but the actual accomplishment was 1.4% of GDP. And the result is that the government has wider fiscal space for critical programs and projects. I think not a question of financing or liquidity. It's a question of really sparking, igniting the investment spirits, the animal spirits. And the confidence building has been there. The numbers are showing. We are a bit more optimistic than ADB. They are forecasting 6.4. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.